halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Meron pong isang pari na nagse-celebrate ng kanyang 25th anniversary bilang pare. At bahagi ng programang iyon, habang nagkakatipan ng napakaraming mga parishioners, mga kaibigan at kaanak, ay yung magsasalita, yung mayor. Magsasalita siya ng talumpati patungkol dito sa pare. Nagkataon po yung mayor nahuli sa misa. So para hindi mainip yung tao, nagkwento ngayon yung pare. Habang inihintay, sabi ng pare, "Alam ninyo, 25 years ako, dumating ako sa simbahang ito. At ako ay natatakot, nangangamba. Ang tanong ko sa sarili ko, anong klase kayang mga tao o parishioners ang aking madadatnan?" Sabi niya ganoon, ano? At hinding-hindi ko malilimutan yung unang-unang kumpisal ko na ginawa sa simbahang ito. Mayroong lumapit sa akin, unang kumpisal, at bigla kamong siya ay nagkwento ng kanyang kasalanan. Ang sabi ng pare, sabi niya, ang sabi daw sa kanyang nagkumpisal, "Father, ako po ay nangalunya. Nagkaroon ako ng ibang mga karelasyon. Nagnakaw po ako, Father Nanloko po ako. At nung nakita ko ng mga tao, Father, nag-drugs din ako, Father." Nako, ang sabi ng pare, ako'y nanlumo nung aking narinig iyon. Sabi ko, ganito bang uri ng mga parishioners ang aking paglilingkuran? Pero, sabi ng pare, salamat sa Diyos dahil nung pagkatapos dumaan ng ilang buwan,
ilang taon, napagtanto ko, hindi pala ganito ang mga tao, ang mga parishioners. Mababait pala ang mga parishioners. Yun lang talagang natatangi. Yung unang-unang nagkumpisal sa akin. Ang hindi ko lang malilimutan. Pero halos lahat kayo, ang babait ninyo. Matulungin kayo, madamayin kayo, at nakikiisa kayo sa simbahan. Maya-maya, dumating na yung mayor. Sa palakpakan ng mga tao. Pinapunta kayo sa harapan, Mayor, kayo na po ang magsalita. Yan. Kami po'y sabik na marinig ang inyong talumpati. Nagsalita ngayon yung Mayor. Sabi ni Mayor, alam po ninyo, mga kababayan, nung dumating si Father, tuwang-tuwang-tuwa ako at ipagmamalaki ko sa inyo. Ako ang unang-unang nangumpisal sa kanya. Close kami. Unang-unang nangumpisal sa kanya. Tahimik yung mga tao. No? Paano ba natin gustong marinig ang iba tungkol sa atin? Anong uri ba ng mga salita ang gusto nating marinig sa mga taong nakakakilala sa atin? Alam nyo, minsan, yan ang isang bagay na hinahanap-hanap natin. Yung mga tao bang magsasalita ng maganda tungkol sa iyo? Yung bang magpapaganda ng iyong pakiramdam, magpapagaang ng iyong kalooban? Yung magbibigay ng kasiyahan sa iyo, lalo-lalo pa kung magaganda yung sinasabi tungkol sa iyo. No? Kaya isa sa mga pinananabigan natin, yung mga birthday. Kasi sa birthday, magsasalita yung kaibigan mo, magsasalita yung iyong mataling best friend mo, at makakatawanan kayo. Ikaw naman, kunyari, mabablush ka ng konti. No? Mamumula-mula ka. Kasi kaganda ng mga tinasabi sa iyo. Pero alam po natin naman, sa katotohanan, hindi naman lahat talaga ng tao may magandang masasabi tungkol sa atin. Tama? Ang totoo lamang, hindi lahat ng tao makapagsasalita o makapagsasabi ng magagandang mga katangian natin. Kahit gusto pa natin, pero hindi natin pwedeng ipilit sa kanila na magsalita sila ng tungkol sa atin. At hindi natin pwedeng ipilit sa kanila na paniwalaan tayo sa lahat ng ating sinasabi. Yung iba, nagdududa, nag-aalangan, nagsususpetsa. Yun ang nangyari po kay Jesus. Ang Panginoong Jesus, nung dumating sa mundo, siya ay nagsimulang mangaral, unti-unti siyang nakilala, maraming nag-alinlangan sa Kanya. Tandaan natin si Jesus nung panahon na iyon ay hindi kagaya ng pagkakakilala natin ngayon. Ngayon, maliwanag na sa mundo, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay naglingkod sa atin, nakipamuhay sa mundo, at sa bandang huli, inialay niya ang kanyang sarili para sa katubusan ng tao. Yan ang alam natin ngayon. Pero nung panahon ni Jesus, hindi po ganon. Maraming nag-aalangan sa kanya. Sino na naman to? Sino naman to impostor na to? Ayan, ano? Sino naman tong mga radikal na ito? Kung makisalamuha sa mahihirap, ganun na lamang. Sa mga makasalanan, bawal yun Ayan, di ba? Maraming nag-aalinlangan sa kanya. Kaya po, eto na. Merong sinabi ang Panginoon dito sa Ebanghelyo. Ayan. Ano sabi niya? Ano sabi ni Jesus? Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Alam naman natin si Juan Bautista ang naghanda sa daraanan ng Panginoon. Siya yung nagbigay ng pangunang salita. Siya yung naglarawan sa pagdating niya. Pero ano sabi dito? Mayroong mas mahalaga na patotoo o testimony kaysa sa patotoo ni Juan Bautista tungkol sa akin. At ano raw yon? Ano raw yon? Yung sinabi niya sa Ebanghelyo, maliwanag yon. Para sa Panginoong Jesus, higit sa patotoo ni Juan Bautista na sinugo rin ng aking Ama para ihanda ang aking daraanan, para ilarawan ang aking pagdating at ako ay tanggapin ng maluwag ng mga tao,
higit sa Kanya. Ito sabi ng Panginoon, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo sa akin. Ibig sabihin, higit sa mga salita na ibibigay patungkol sa Kanya para paniwalaan siya ng mundo, para sa Panginoon, ang talagang magpapatotoo sa Kanya, the very thing that will testify of the integrity, the true identity of Jesus bilang anak ng Ama, ay ang Kanyang pamumuhay. Yung Kanyang kilos. Yung Kanyang gawa. Yun po ang pinakatampok, pinakamalalim na pagkakakilanlan para kay Jesus. At yan ay pareho sa atin. Marami sa atin dito, kilala ka bilang inhinyero, doktor, attorney, foreman, bisor, manager. Kilala ka bilang isang konsehal, kapitan. Kilala ka bilang ate, tita, ma'am. Ang dami nating title, di po ba? Ha? Pero ano sabi ng Panginoon at paanyaya sa atin? Higit sa lahat ng mga titulo na ikinakabit sa ating pangalan, higit sa lahat ng mga papuri, mga honors and recognitions na pwedeng ibigay ng mundo, ang talagang nagpapakita ng pinakamalalim na pagkakakilanlan sa atin o pinakamalalim na identity natin ay yung ating gawa, yung kilos natin, yung uri ng pamumuhay na meron tayo. Yun ang pinakamalalim. Yun ang nakikita ng Panginoon. Yun ang binabasa ng Panginoon, higit sa lahat. Yung ating mga kilos, paano tayo makitungo sa kapwa, paano tayo nagiging patas sa ating mga kalakalan, sa ating pakikiharap sa mga kapitbahay, sa pagpapatawad sa nagkasala sa atin, sa pagdamay at pagtulong natin, sa ating pagtitimpi, kahit galit na galit ka na, pinipigilan mo ang iyong kamao, pinipigilan mo ang iyong dila na magbitaw ng mga salitang nakasasakit at hindi na kayang bawiin pa. Yung uri ng pamumuhay. Yun po ang pinakamalalim na pagkakakilanlan sa atin. At yun ang tinitignan at mas mahalaga sa Diyos. Marami tayong deboto. We call ourselves as deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tanong, bakit ka naging deboto? Bakit mo inaangkin na ikaw ay deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno? Bakit? Ay kasi naka-uniforme ko Deboto. Minor Basilica, National Shrine, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Di ba? Uniforme ko. Dahil ba sa uniforme, kaya ka naging deboto? Dahil ba kasapi ka sa organisasyon o samahan ng mga deboto, kaya ka deboto? Dahil ba pumupunta ka sa Quiapo pag-araw ng Biyernes? Bagamat yung mga iyan ay talaga naman nakakatulong para makilala ka bilang deboto, pero pakatandaan po natin, ang itinuturing ni Jesus Nazareno na paraan ng pagkakakilanlan sa Kanya bilang anak ng Ama ay yung Kanyang pamumuhay, yung Kanyang kinikilos. Kung paano siya nagiging mapagpakumbaba, kung paano siya nagpapasensya, nagpaparaya, kung paano siya nagpapatawad. Higit sa kung anuman ang nakikita at sinasabi tungkol sa Kanya, ay yung kung paano niya isinasabuhay ang Kanyang ugnayan sa Ama.
na kahit walang nakakakita, naroroon ang maliwanag na ating uri ng pamumuhay na tapat sa Diyos. Amen? Yan. Yan ang tunay na deboto. Hindi sa uniforme, hindi sa tatak, hindi sa posisyon mo sa iyong samahan, hindi sa mga pribilehiyo na binibigay sa iyo ng simbahan ng Quiapo. Sa mata ng Diyos ang mas mahalaga. Marahil sa mata ng mga nandito, deboto ka, ihos ka. Pero hindi natin madadaya ang Panginoong Hesus sa Nazareno. Wala tayong maitatago sa Kanya. Nakikita niya kung paano ang ating pag-iisip, kung ano ginagawa natin kapag walang nakakakita. Alam niya kung ano ang tumatakbo sa ating isip, kung may galit man yan o paghihiganti. Nakikita niya ang ating ikinikilos at yon ang mas mahalaga sa Kanya. Nape-pressure ka ba? Dahil ang dami nagdududa sa iyo? Nahihirapan ka na ba? Kasi hirap ka na patunayan ang sarili mo sa mga kamag-anak mo. Nahihirapan ka bang ipilit sa iyong mga magulang na dapat kang pagkatiwalaan? Nahihirapan ka ba na kumuha ng suporta dahil nag-aalangan sa iyo, sa kakayahan mo? Kung nangyayari sa iyan, tanggapin na lang natin. Pero kasi ang mas mahalaga, yung batayan ng Panginoong Hesus Nazareno. Yung ikinikilos mo na Kanyang nakikita. Yung iniisip at tumatakbo sa isip mo na Kanyang nababatid. Yun ang mas mahalaga para sa Kanya. At kapag nalugod naman ang Poong Hesus Nazareno sa ating iniisip, sa ating kinikilos, siya na, mula na sa Kanya, ang pagpapala, ang pagbabasbas na hinahanap, hinahangad natin. Siya na ang magbibigay ng ating dangal o honor na ating hinahangad. Siya na ang magpupuno ng mga kakulangan na nararamdaman natin. Amen.